morning guys. Welcome to JCJ series. Pakita ko lang sa inyo itong napanalunan kong coins. At saka yung isa binili ko yun. Pero halos magkamukha. Pero before that, palike naman itong video ko. Maraming salamat sa panonood nyo at pag-support sa aking account. Halos magkamukha siya ng details. Ito ay USPI na 1909S. Noong July ko pa ito napanalunan kay Brian. Hindi ko lang alam kung sa raffle o sa bidding ko siya napanalunan. Kasi nung July pa siya nalimutan ko na. Pero dahil ngayon free ako, ngayon ko lang siya maipopost dito para magka-idea rin yung iba kung paano nagbabago ang presyo ng isang coin. Depende sa itsura nito at depende sa year. Ito ay 1 peso coin na USPI. Gaya ng sabi ko kanina, ito ay 1909S. Ito yung kanyang obverse, kung saan makikita nyo yung nakatayong babae na may hawak na hammer dun sa kanang kamay, at sa kanang side naman nandun yung Mayon volcano na umuusok. Madumi lang yung coins pero maayos pa rin naman yung kanyang itsura. May mga dent siya or damage dahil circulated coin to. Guys, ito naman yung obverse ng coin, kung saan makikita nyo yung eagle na nakatayo sa ibabaw ng shield. Pero ang kagandahan dito sa coin na to, although marumi lang siya, konti lang naman yung scratches niya, pero makikita nyo yung mga stars niya ay kumpleto pa. At yung details ng eagle, makikita nyo yung pagkakaspread na wings niya. Yung mga feather niya malinaw pa. Hindi siya kagaya ng iba na malabo na. Halos hindi na maaninag yung mga pakpak niya. Ganon din yung mga stars. Kahit itong mga coins na to ay ginamit noon pa, jackpot ako dito. Maganda pa rin naman yung kanyang itsura. Ang composition nitong coin na to ay nasa 800 pa rin yung silver niya, at yung copper niya ay 200, at yung timbang nito ay nasa 20 grams. Kasi natin sa lalagyan para mas makita niyo. Ang shape nito ay round, tapos 35mm yung kanyang diameter. Demonetized na siya kaya hindi na siya magagamit sa panahon ngayon na 2023. Reeded naman yung kanyang edge, pero madumi talaga yung coin. Kung makikita nyo, hindi siya nilinisan, pero may mga dent siya, may mga small damages siya, pero maayos pa rin tong coin na to. Yung detail ng kanyang buhok, kitang kita pa. Kasi kung makikita nyo yung mga ibang damage ng coin na katulad nito na 1909, yung iba halos hindi na makita yung tao, yung sulat, tapos yung detail niyan doon sa Mayon volcano, makikita nyo pa yung usok at medyo manipis na yung lava flow. Aninag pa rin yung daliri niya sa paa, kung mapapansin nyo. Kaya sa condition nito is masasabi natin na very fine pa rin yung kanyang kondisyon. Pwede namang ipalinis to, pero kadalasan hinahayaan lang na ganyan yan ng mga collector para makita yung pinagdaanan ng coin. Dito kita pa yung leg at yung daliri ng eagle. Ayon sa nag-aaral nitong mga barya na to, is 7.5 million yung ginawa na 1909. Pero sigurado ako na konti na lang ang meron nun, kasi malamang yung iba natunaw na. Yung isa na gastos ko doon
nasa 1,050 at ito namang isa na to ay 800. Parang naka-discount ako ng malaki sa kanya dahil nga kinuha ko pareho. Hindi ko lang alam kung bakit ganito kadumi itong coins na to, pero malinaw yung mukha ng babae, pati yung curve sa kanyang damit. Panalo talaga sa details. Wala na akong nakitang luster sa kanya, pero yung detail ng coin, yun na nagustuhan ko. Tulad nito, malinaw pa rin yung babaeng nakatayo, yung Mayon Volcano, at itong likod niya ay makikita nyo rin yung eagle. Halos detalyado pa yung kanyang wings, at yung kuko niya, ayan, kita pa rin yung kuko ng eagle, at saka yung dahon na yan, at saka arrow. Tapos kumpleto rin yung kanyang mga stars. Although may malabong iba, pero kumpleto siya na makikita nyo. Yan yung mga dahilan kung bakit tumataas, bumababa ang presyo ng isang coin kahit magkakapareho ng year. Dahil detalyado pa yung mga coins, kita pa yung kanyang mga larawan na nandyan, ganun din yung mga letters. Kasi may nabibili nito, nasa 500 pesos na lang. Pero halos wala ka na mabasa sa details, malabo na yung picture, yung mga letter talagang maninipis na. Even yung eagle, hindi nyo na rin maaninag yan. Bale, 2,000 yung nagastos ko sa dalawa na to, kasama na yung shipping. Pero nakakatuwa na makakuha pa ng gantong kondisyon na coin na malinaw pa, pati ang kuko ng eagle. Ganun din yung details ng kanyang wings. Pati nga yung mga balahibo dyan sa mismong agila, kita rin eh. Maybe someday, mas mataas ko siyang mabebenta kumpara sa pagkakabili ko. At sa palagay ko, jackpot na rin ako dito dahil sa detalye ng mga coins na to. Maging yung details ng suot ng babae, halos kitang-kita pati mga curves niya. Yan ang mga dahilan kung bakit pare-parehong taon, pare-parehong halaga, pero magkakaiba ang presyo kapag ibinenta mo na. Nakasalalay talaga yan kung ano itsura ng coin. Hanggang dito muna tayo guys. Maraming salamat sa panonood.